Ako nga po pala si Amanda. At ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aming buhay. Inayos ni Amanda ang strap ng kanyang bag habang bumababa mula sa sinakyang taxi. Habang naglalakad, napabuntong hininga si Amanda. Para kasing ang pamilyar na driveway ay mas mahaba ng lakarin ngayon dahil sa bigat ng konsensyang dinadala ni Amanda sa kanyang puso. 2 taon nang lumipas mula nung huli siyang tumuntong sa bahay nila ng kanyang asawa na si Cyrus. 2 taon nang umiiwas si Amanda sa lalaking minsan niyang minahal ng buo. Dahil ang bahay na minsang napuno ng pagmamahalan at nauwi sa araw-araw na sigawan, hindi pagkakaintindihan at pagkakalimutan sa pangakong sinumpaan nila sa altar. Ngayon, narito si Amanda, may hawak na divorce papers at handa nang tapusin ang lahat ng pinagsamahan nila ni Cyrus. Bago pa man makakatok si Amanda sa pintuan, bigla itong bumukas. Tumambad kay Amanda si Cyrus, ang kanyang asawa na mukhang patungo na sa trabaho nito. Napahinto si Cyrus at napaayos pa ng kanyang suot na salamin upang siguraduhin hindi siya namamalikmata at tamang nasa harapan niya ang kanyang asawa. Amanda, bumalik ka. Napalunok si Amanda. Mahigpit na hinuwakan ng mga papeles na parabang ang mga ito ang taning ng buhay niya. Kailangan ko lang ng pirma mo, Cyrus. Hindi na ako magtatagal. Tumitig lang si Cyrus sa kanya. Tila sinusuri ang bawat kilos ng kanyang asawa. 2 taon ka nawala. Tapos ngayon, basta ka nilang babalik na parang wala lang. Hindi napigilan ni Amanda ang bumuntong hininga. Alam niyang hindi magiging madali ang kumbinsihin ng kanyang asawa dahil noon pa man, hindi naman talaga sila nagkakaintindihan at lagi ring salungat ang isip ng isa't isa. Cyrus. Hindi naman magawang ituloy ni Amanda ang kanyang mga sasabihin dahil tila kinalabit siya ng kanyang konsensya na ilang araw nang lumalamon sa kanya. Hindi ang mga pag-aaway o hindi pagkakaintindihan nilang mag-asawa ang dahilan kung bakit nakikipaghiwalay si Amanda ngayon. Sa katunayan, kahit na wala na silang nararamdamang pagmamahal para sa isa't isa, hindi magawang makipaghiwalay ni Amanda noon dahil sa kanyang mga magulang. Natatakot siya sa mga sasabihin ng kanyang mga magulang na ang tingin sa kanya ay isang malaking pasanin lamang sa buhay. Dahil nag-asawa si Amanda ng maaga, hindi rin nakabuo si Amanda ng magandang career at naging isang housewife lamang noon. Alam ni Amanda na sa divorce nila ni Cyrus, mas malaki ang mawawala sa kanya. Ngunit ibang dahilan kung bakit handa si Amanda ang harapin ang lahat ng consequences ng kanilang paghihiwalay ni Cyrus. Nagdadalang tao siya at hindi si Cyrus ang ama. Ang mas masahol pa, hindi rin alam ni Amanda kung sino ang lalaking naka-one-night stand niya sa isang party noong gabing yon. Wala siyang maalala dahil lasing na lasing siya. Sa ngayon, 3 linggong buntis pa lamang si Amanda at kakukumpirma pa lamang niya ng kanyang sitwasyon sa isang doktor. Matapos niyang malaman ng lahat, hindi na nagsayang pa ng oras si Amanda at agad na bumalik sa kanilang bahay upang makipaghiwalay kay Cyrus. Napailing si Amanda habang pinipilit kalmahin ang sarili. Alam niyang wala nang patutunguhan ang kanilang kasalan, lalo na't nakagawa si Amanda ng isang malaking kasalanan. Cyrus, hindi na mahalaga nakaraan. Ayoko na rin naman nating magtuloy pa ito, hindi ba? Itinulak niya ang sobre ng divorce papers sa direksyon ni Cyrus. Hindi iyon tinanggap ng kanyang asawa at sa halip ay tumitig pa sa kanya. Matalim at puno ng tanong ang mga mata nito. Amanda, bakit ngayon mo lang gusto makipag-iwalay? 2 taon ka na wala. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Iniwas ni Amanda ang kanyang tingin at pilit niyang pinanatiling mahigpit ang hawak sa kanyang bag. Ayaw niyang bumigay sa kanyang nararamdaman dahil paniguradong hindi siya titigilan ni Cyrus. Wala na akong kailangang ipaliwanag pa. Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, matapos na to. Pagod na ako, Cyrus.
Hindi mahalaga. Paano mo nasasabi yan? Ikaw tong 2 taon nang hindi nagpaparamdam. Tapos ngayon, babalik ka lang para tapusin ang lahat. Ikaw pang may gana magsabi na pagod ka na. Alam mo ba kung anong mga pinagsasabi ng mga kaibigan at pamilya natin tungkol sa'yo? May magbabago ba kung malalaman ko ang mga pinagsasabi nila? Pareho pa rin, Cyrus. Hindi na natin maliligtas pa ang relasyon natin. Alam kong image mo lang naman ang iniingatan mo. Bahagyang nagtaas ng kilay si Cyrus matapos marinig ang sagot ng kanyang asawa. Hindi ganun kadali yun, Amanda. Hindi kita pwedeng hayaang basta na lang umalis ulit na walang paliwanag. Asawa kita. Cyrus, hindi mo na ako kailangang intindihin. Huwag ka na magpanggap na may pakialam ka sa akin. Inayos ni Amanda ang malet ng kanyang dala bago muling umangat ang kanyang tingin kay Cyrus. Iiwan ko tong mga papeles sa office mo. At sa guest room ako matutulog. Dire-diretsyong nilampasan ni Amanda si Cyrus nang hindi lumilingon. Samantalang si Cyrus naman ay sinundan lamang ng tingin si Amanda at hindi makapaniwala sa mga sinasabi nito. Nang makarating si Cyrus sa kanilang site, tuliro pa rin siya at napansin ito ng kanyang kaibigan na si Lucas, ang foreman sa kanilang building na kasalukuyang itinatayo. Engineer, bakit tulala ka? Pagbibiro nito habang natatawa. Napatitig naman si Cyrus kay Lucas. Alam niyang hindi siya maiintindihan ni Lucas dahil hindi ito kasal at hindi committed sa anumang relasyon. Ngunit wala naman siyang ibang mapagtatanungan. Si Amanda, umuwi kanina. Oh? Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ba't good news yun? Hindi ko ma-explain pero parang ibang-iba siya kanina eh. At siyang makipag-iwalay sa akin. Paramdam ko talaga may tinatago siya, Lucas. Napaawang naman ang bibig ni Lucas matapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Ilang sandali pa ay natawa ito. Lagi naman kayong ganun, di ba? Nakalimutan mo na ba dahil 2 taon na kayong hindi nagkita? Napabuntong hininga na lamang si Cyrus saka muling kinuha ang kanyang mga kagamitan. Sinundan naman siya ni Lucas. O baka naman may bago na. Napahinto si Cyrus matapos marinig ang sinabi ni Lucas. Mukhang nagbibiro lang naman ito, ngunit bumaon sa isipan ni Cyrus na malaki ang posibilidad na baka nga iyon ang dahilan. Habang pauwi si Cyrus, nakatatak pa rin sa kanyang isipan ang sinabi ni Lucas. Tumating siya sa kanilang bahay at naabutang kumakain si Amanda sa kanilang kusina. Tahimik niya lamang na pinagmamasdan ito hanggang sa napalingon si Amanda at muntikan pang mabulunan. Nagmandaling uminom ng tubig si Amanda habang tinatapik ang kanyang dibdib. Hindi niya akalaing nandoon si Cyrus, nakatayo sa may pintuan ng kusina, tahimik na nagmamasid. Cyrus, ano ba? Ano bang ginagawa mo dyan? Hindi sumagot si Cyrus at patuloy lang na tinitigan si Amanda habang inaayos nito ang kanyang sarili. Para bang sinusuri nito ang bawat galaw ng kanyang asawa. Ramdam naman ni Amanda ang bigat ng tingin ni Cyrus, kaya pilit niyang iniiwas ang sarili niyang mga mata. Ano bang ginagawa mo dito? Akala ko busy ka sa site mo. Lumapit si Cyrus, inilapag ang kanyang gamit sa lamesa at saka tumingin muli kay Amanda. Sa pagkakataong iyon, mas lalong nadama ni Amanda ang tensyon sa pagitan nila ng kanyang asawa. Amanda, may tanong ako. Maging totoo ka lang at sagutin mo ko. May iba ka na ba? Napaawang ang bibig ni Amanda at halos mabitawan niya ang kutsarang hawak. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Cyrus o kung dapat pa ba niyang sagutin ang tanong nito. Ano bang pinagsasasabi mo, Cyrus? May masama ka bang nakain? Hindi ako nagbibiro, Amanda. 2 taon ka nawala at bigla ka nalang babalik para tapusin ang lahat. Ayaw mo magpaliwanag, ayaw mo sabihin kung ano nangyari. Ano bang dahilan? At please lang, huwag mo sabihin wala dahil talagang hindi ako naniniwala. Hindi naman makapag-isip si Amanda ng tamang isasagot. Alam niyang hindi siya titigilan ni Cyrus hanggat hindi siya nagbibigay ng paliwanag. Ngunit paano niya sasabihin ang totoo? Paano niya aaminin ang kasalanang nagawa niya?
lalo na't hindi rin niya kayang ipaliwanag ang buong kwento. Cyrus, pagod na ako. Hindi ba pwedeng tapusin na lang natin to? Ayoko na ng drama. Drama? Ang gusto ko lang naman isabihin mo sa akin ang dahilan ng sa ganun hindi sumakit ang ulo ko sa kakaisip. Naningkit ang mga mata ni Amanda habang nakatitig lamang kay Cyrus. Oo, meron. Ano, masaya ka na? Umiwas ng tingin si Amanda saka muling napainom ng tubig. Sa ngayon, ito na lang muna ang pangahawakan niyang alibay. Saan mo nakilala? Tsaka gaano na kayo katagal? Bakit ba kailangan mo pang malaman? Sinagot ko lang tanong mo. Wala nang follow-up questions. Tumayo si Amanda saka dire-diretsong naglakad. Ngunit aksidenteng bumangga sa isang kabinet ang kanyang daliri sa paa. Napangiwi si Amanda sa sakit at halos maluha. Ngunit tinitigan lamang siya ni Cyrus na bahagyang umiti pa. Humingi ka ng tulong sa kabit mo. Pagkatapos nitong magsalita ay kinuha ulit ni Cyrus ang kanyang mga gamit at dire-diretsyong umakyat patungo sa kanyang kwarto. Si Amanda naman ay napaawang lamang ang bibig habang sinusundan ng tingin ng kanyang asawa na kung makangiti ay para bang nanalo sa loto. Hindi lamang doon nagtapos ang kanilang bangayan. Simula nang masabi ni Amanda kay Cyrus ang kasinungalingang may kinakasama siyang bago, naging bukang bibig na ito ni Cyrus kahit sa mga maliliit na bagay. Kahit na napupuno na si Amanda, tiniis lamang niya ang lahat dahil mas mabuti nang isipin ni Cyrus na may bago siya, kaysa naman malaman ito na nagdadalang tao siya. Kasalukuyang nakaupo si Amanda sa garden. Sa malayo, mukhang nagpapahangin lamang siya. Ngunit ang totoo ay kinakalma niya ang kanyang sarili dahil hilong-hilo na siya at nanghihina na dahil sa pagduduwal simula nang magising siya. Baby, wag mo naman akong pahirapan ng ganito. Marahang napahawak na lamang si Amanda sa kanyang sinapupunan at napahinga ng malalim. Habang nakatitig si Amanda sa mga halaman sa kanilang garden, unti-unti siyang nakaramdam ng kaunting ginhawa. Ngunit hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang lahat na nangyayari. Alam niyang hindi niya may tatago ng matagal ang pagbubuntis niya kay Cyrus. Lalo pat nagiging mas observant ito mula nang bumalik siya sa kanilang bahay. Kaya naman kailangan niya ng mapapirma ang kanyang asawa sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa, biglang lumabas si Cyrus mula sa likod ng bahay. May dala itong tasa ng kape at tumayo sa tapat ni Amanda. Hindi mo man na sinabi na mahilig ka na pala sa tahimik na mga lugar. Sarkastikong natawa si Cyrus sa kanyang sarili na makita niyang nagtagumpay siyang inisen si Amanda. Hindi naman umimik si Amanda. Sa halip, pinilit niyang panatilihin ang normal na postura at hindi magpahalata sa hilo ng kanyang tinitiis. Nakatayo ka ba dito tinihintay na kunin ka ng Prince Charming mo? Lilitaw ba siya dyan sa taas ng pader? Napapikit si Amanda. Pilit na pinipigilan ng kanyang sarili na bigwasan ng kanyang asawa. Cyrus, pwede ba? Hindi na maganda simula ng umaga ko. Huwag ka nang dumagdag pa, okay? Napahinga ng malalim si Amanda. Hindi niya alam kung paano siya magtatagal sa ganitong sitwasyon kasama si Cyrus. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumayo si Amanda at tumingin kay Cyrus ng diretsyo sa mga mata. Babalik na ako sa guest room. At mang-aalis na si Amanda nang biglang hawakan ni Cyrus ang kanyang braso upang pigilan siyang umalis. Nang lumingon si Amanda, agad siyang nagtaka nang makitang seryoso ng kanyang asawa. Ang putla mo, may kabuuan ng dalo ka ba? Napalunok na lamang si Amanda ng kanyang laway saka napaiwas ng tingin. Alam ni Cyrus na sa tuwing may kabuuan ng dalaw siya ay napakasakit ng kanyang puson at may mga pagkakataong namumutla na siya sa sakit. Isa rin yon sa mga pagkakataong hindi siya iniiwanan ni Cyrus kahit na may alitan sila. Binawi ni Amanda ang kanyang braso kay Cyrus saka dire-diretsyong umalis. Napahinga naman ng malalim si Cyrus habang pinapanood ang kanyang asawa. Manang. Agad naman lumapit ang isang katulong na kararating lamang. Yan daw mong hot compress ni Amanda, pati mga gamot. Itinago ko sa kwarto ko mga gamit niya. May pulang kahon doon sa ilalim ng kama. Doon mo hanapin.
Tumango ang katulong at agad na kumilos. Pagkatapos magbigay ng utos, umakyat si Cyrus patungo sa guest room kung saan naroon si Amanda. Tahimik niyang binuksan ang pinto at nakita niya itong nakahiga sa kama, nakabalot sa kumot at nakapikit. Halatang pinipilit itong magpahinga kahit pahalata sa ekspresyon ng mukha nito na hindi ito komportable. Tahimik na lumapit si Cyrus, dalang isang tray na may hot compress, baso ng tubig, at ilang gamot na alam niyang iniinom ni Amanda kapag may period cramps ito. Nang makita niyang bahagyang nakakunot ang noo ni Amanda, hindi niya napigilang umupo sa gilid ng kama. Amanda, Hindi naman sumagot si Amanda, ngunit hindi rin naman ito nagpo-protesta. Kaya naman dahan-dahang inilapat ni Cyrus ang mainit na kompres sa tiyan ni Amanda. Napadilat naman si Amanda at napatitig kay Cyrus. Ano naman to, Cyrus? hindi mo kailangang magsungit. Alam kong kaya mo mag-isa. Kaya mo na lang kung gawin kung ano nakasanayan ko. Napatingin si Amanda kay Cyrus at sa kabila ng kanyang pagtanggi sa tulong, hindi niya maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot at hinayaan na lang si Cyrus na ipagpatuloy ang ginagawa nito. Nang ilapag nitong mainit na kompres sa kanyang tiyan, bigla namang naluha si Amanda at hindi na napigilan pa ang kanyang emosyon. Para bang bumaon ang mga salitang iyon nang diretsyo sa puso ni Amanda. Naramdaman niya ang bigat ng konsensya niya at hindi niya napigilang maiyak. Agad niyang tinakpan ang mukha gamit ang kanyang mga kamay habang umiiyak. Samantalang si Cyrus naman ay kinabahan na makitang umiiyak si Amanda. Napatitig siya sa gamot dahil baka mali ang naibigay sa kanya, ngunit tama naman. Chinek din ni Cyrus ang hot compress dahil baka masyado itong mainit. Ngunit sakto lang naman ang init nito. Bakit ka umiyak? Teka, may nagawa ba ako? Napailing lamang si Amanda at hindi makasagot. Wala namang masabi si Cyrus dahil sa mga pagkakataong iyon, ramdam niya ang pagkadurog ng kanyang dibdib dahil sa bigat ng emosyong taglay ng pag-iyak ni Amanda. Napakuyom naman si Cyrus at tila nanliit sa kanyang sarili. Matagal niya nang napagtanto ang lahat ng kanyang pagkakamali at pagkukulang kay Amanda. Ngunit huli na, dahil napagtanto lamang ni Cyrus ang lahat nang mawala na si Amanda sa kanilang tahanan. Ngayong nasa harapan naman uli niya ang kanyang asawa, para naman itong durog na durog at maging ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Niyakap na lamang ni Cyrus si Amanda at hinayaan itong umiyak. Alam ni Amanda na hindi na may sasalba pa ang kanilang kasal dahil sa kasalanang kanyang nagawa. Mukhang may pag-asa pang maayos ang lahat, ngunit para kay Amanda, ang kanilang pagsasama ni Cyrus ay isang babasaging antik, delicate, fragile, at madali lamang masisira sa oras tumambad ang isang masakit na katotohanan. Ngunit hindi inasahan ni Amanda na magiging ganitong kahirap ang lahat para sa kanila ni Cyrus. Mas gugustuhin niya pang patuloy nilang kamuhian ng isa't isa, nang sa ganon ay madali nilang matatapos ang lahat kumpara sa kanilang kasalukuyang sitwasyon kung saan unti-unti nilang nakikita ulit ang halaga ng isa't isa. Wow, sir! Para po ba kay ma'am yung mga bulaklak na yan? Napalingon si Amanda sa entrance ng kanilang tahanan kung saan naroon ang kararating lamang na si Cyrus. May dala itong isang bouquet ng puting tulips na siyang paboritong bulaklak ni Amanda. Oo, napadaan ako sa isang flower shop kanina at nakita ko to. Naalala ko, itong paboritong bulaklak ni Amanda. Pwede mo ba kaming iwan sandali, Manang? Ngumiti naman ang kanilang katulong at agad na iniwan ang mag-asawa. Nagpatuloy lamang si Amanda sa pag-aayos sa mga bulaklak sa vase habang papalapit si Cyrus sa kanya. Pasensya na kung naistorbo kita. Gusto ko lang sanang makausap ka, Amanda. Hindi naman alam ni Amanda kung ano ang dapat niyang isagot. Nitong mga nakarang araw, mas lalong naging mabigat ang lahat para sa kanya dahil sa mga pagbabagong nakikita niya kay Cyrus at sa mga effort na ibinibigay nito sa kanya. May gusto sana akong aminin sa'yo. Tuluyang nakuha ni Cyrus ang atensyon ni Amanda. Baka sa mukha nito ang alinlangan at takot.
Kaya naman hindi maiwasan ni Amanda na makaramdam ng kaba. Alam ko, hindi mo magugustuhan tong sasabihin ko. Maaaring mas lalong lumayo ang loob mo sa akin. O baka talagang maging mas desidido kang makipaghiwalay. Pero, gusto kong sabihin sa'yo dahil hindi ko kaya magtago ng lihim. Tuluyan ang natigil si Amanda sa kanyang ginagawa at nakinig sa susunod na sasabihin ni Cyrus. Ano ang lihim ng kanyang asawa? Ito ang tanong na gumugulo sa isip ni Amanda sa mga pagkakataong iyon. Ngunit bago pa man makasagot si Cyrus, naagaw ng malakas sa pagbukas ng pinto ang kanilang atensyon, kung saan tumambad sa kanila ang ina ni Amanda na si Delilah. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Amanda na makita niyang kanyang ina na sa kanya agad tumama ang tingin. Hindi ito nakangiti at lalo mukhang hindi nasisiyang makita ulit si Amanda pagkatapos ng 2 taon nitong pagkakawala. Ma, napalingon na lamang si Cyrus kay Amanda, ngunit inabala lamang nito ang kanyang sarili sa pagpuputol ng mga bulaklak. Si Delilah na ang kusang lumapit sa kanila. Mabuti naman at natauhan na itong asawa mo, Cyrus. Napalingon si Delilah sa hawak na bouquet ni Cyrus at bahagyang napangiti. Oh, naistorbo ko ba kayo? Mukhang seryosong usapan niyo Hindi naman po. Napadaan po kayo, ma. Para saan pa? E di para makita mabuti mong asawa. Mabuti naman at buo pang nakabalik at walang lalaking inuwi. Napabuntong hininga na lamang si Amanda. Wala na siyang pakialam kung sasabihin ni Cyrus ang totoong nalalaman nito. Wala na rin siyang lakas na makipag-away pa sa kanyang ina dahil alam naman niyang walang saysay kahit na magpaliwanag pa siya. Ma, tulad ng sabi ko, binigyan ko lang ng panahon si Amanda na magbakasyon. Okay na okay kami ngayon at hindi naman po nangyari ang iniisip niyo. Napahinga ng maluwag si Delilah saka bumaling kay Amanda. Parang tumaba ka, Amanda. Nanlaki ang mga mata ni Amanda nang sabihin iyon ni Delilah. Napalingon siya sa kanyang ina. Hindi alam kung ano ang dapat na sabihin. Kung ako sa'yo, bawas-bawasan mo ang pagkain mo kahit sa bahay ka lang. Alagaan mo rin ang sarili mo para naman hindi ka pagsawa ng asawa mo. Kapag wala si Cyrus, ewan ko na lang kung ano mangyayari sa'yo. Napahinga ng maluwag si Amanda matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina. Kahit na offensive rin ang pahayag nito. Inilapag na lamang ni Amanda ang gunting na kanyang hawak saka umalis. Dahil alam niyang hindi titigil ang kanyang ina sa mga walang kabuluhang pahayag nito. Samantala, naiwan si Cyrus kasama si Delilah. Napansin ni Cyrus ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa bago umalis. Tumayo siya, binalaksa ng sundan si Amanda ngunit pinigilan siya ni Delilah. Cyrus, hayaan mo muna siya. Alam mo naman masyadong sensitive yun. Totoo naman ang sinasabi ko, di ba? Napailing si Cyrus, ngunit nagpigil na lamang ng sasabihin. Sa kabila ng pagiging insensitive ni Delilah, hindi niya maatim na magsalita ng masama laban dito dahil ina ito ng kanyang asawa. Ngunit sa loob-loob niya, nasasaktan siya sa tuwing pinupuna si Amanda sa ganitong paraan. Mamahalin ko naman po si Amanda kahit na maging ano pa siya. Iyon na lamang ang nasabi ni Cyrus kay Delilah. Bahagya namang natawa si Delilah. Kung magiging totoo ka sa sinasabi mo, maswerte si Amanda. Pero kapag may nalaman kang mabigat na katotohanan, kakayanin mo kaya? Masasabi mo pa rin kaya ang mga salitang yan, Cyrus? Ano pong ibig niyo sabihin? Walang kahulugan yun, Cyrus. Ang sinasabi ko lang, may mga relasyong nagtatapos sa kabila ng matinding pagmamahala nila sa isa't isa dahil sa pagtataksil. Natigilan naman si Cyrus at malalim na napaisip. Agad na bumalot ng kaba sa mukha nito, ngunit natawa lamang si Delilah. Ikaw naman, sineryoso mo masyado. Hindi naman siguro gagawa ng ganoon si Amanda dahil alam niya sa sarili niya kung gaano kahalaga ang kasal yun. O siya, Cyrus, magpapatimpla na lang ako ng tsaa kay Manang at magmumerienda na rin. Dumiretso na si Delilah sa kusina at naiwan namang mag-isa si Cyrus. Hindi na siya nag-alinlangan pang sundan si Amanda at pumasok na sa guest room. Nang makita niyang tahimik lamang na kumakain si Amanda ng prutas, napahinga na lamang ng maluwag si Cyrus at nagpatuloy sa pagpasok.
Hindi naman nagprotesta si Amanda. Umupo si Cyrus sa gilid ng kama at tahimik na pinapanood si Amanda habang kumakain. Hindi siya sigurado kung paano sisimulan ng pag-uusap, pero alam niyang hindi pwedeng palipasin ang pagkakataon. Pinunasan niya ang pawi sa kanyang noo at nag-ipon ng lakas ng loob. Pasensya ka na kanina. Hindi ko na napigilan si Mama. Alam mo naman kung paano siya magsalita. Hindi sumagot si Amanda at napatitig lamang sa bouquet na inilapag ni Cyrus sa kanyang vanity table. Patuloy lang siya sa pagnguya ng hiniwang mansanas, ngunit baka sa kanyang mukha ang lungkot. Ibinaba ni Cyrus ang kanyang tingin saka muling nagpatuloy. Hindi ganun ang tingin ko sa iyo, Amanda. Ikaw pa rin ang asawa ko at malaga ka sa akin. Kahit na tumaba ka o pumayat, walang magbabago. Tumigil si Amanda sa pagkain at tinignan si Cyrus ng diretsyo. Sa unang pagkakataon ngayong araw, nakita ni Cyrus sa mga mata ng asawa na puno ng emosyong may halong takot, pagod at hindi may paliwanag na sakit. Alam mo ang dahilan kung bakit ako nakikipaghiwalay, di ba? May iba na ako kaya wala nang patutunguhan pa tong pagsasama natin. Hindi na natin ito maisasalba pa. Bakit nagiging mabait ka pa rin sa akin? At saka, hindi mo na ako kailangang pang protektahan kay Mama. Amanda. Hindi naman magawang ituloy ni Cyrus ang kanyang pahayag kaya naman napatitig na lamang siya kay Amanda upang hanapin kung may katiting ba itong pag-alinlangan. Ganun mo ba talaga kamalang lalaking yun? Oo. Napaiwas ng tingin si Amanda dahil hindi niya kayang titigan ang labis na lungkot sa mga mata ni Cyrus. Ilang sandali pa, tumayo ito at inayos ang kanyang suot na polo. Sige, pipirmahan ko ang divorce papers. Pero kailangan kong makilala ang lalaking yun. Kailangan kong masiguro na magiging maayos ang buhay mo kasama siya. Napasinghal na lamang si Amanda at bahagyang natawa. Talaga lang ah. Wala ka naman palang pinagkaiba kay Mama. Ang tingin mo rin sa akin, walang mabuting nagagawa sa buhay. Hindi sa ganun, Amanda. Nag-aalala lang ako. Asawa pa rin kita. Sana, naging ganyan ka rin nung hindi pa huli ang lahat. Hindi agad nakasagot si Cyrus. Ang bigat ng mga salita ni Amanda ay tila isang matalim na punyal na bumuon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, bumalik kay Cyrus ang alaala ng mga panahong puro luha ang binubuhos ni Amanda sa kanyang harapan. Dahil sa mga panahong inakala niyang ginagawa niya ang tama, habang unti-unti palang nawawasak ang mundo ng kanyang asawa. Buong akala ni Cyrus na ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ni Amanda. Ngunit tila bulag siya noon sa mga hudyat na mga gabing nagiging iritable si Amanda kahit nakararating lamang niya mula sa mahabang araw ng pagtatrabaho. Hindi niya nakita na ang mga simpleng tanong ng kanyang asawa tulad ng, "Kumusta ang araw mo?" ay mapapalitan ng mga sigaw para sa pansin at pag-aalaga na hindi niya naibibigay. Imbis na umuwi na maaga upang sabayang maghapunan si Amanda, na pinaghirapan ng bawat putahe ng masasarap nilang pagkain, mas pinili ni Cyrus sa mga restaurant kasama ang kanyang mga katrabaho para sa mga tagumpay na ipinagdiwang ng kanilang team na parang wala siyang asawa sa bahay na naghihintay. At sa tuwing uuwi siya ng hating gabi, lasing sa kwento at halakhakan ng iba, ang dati nilang tahanan na puno ng tawanan ay napalitan ng mga sigawan, iyak, at panlalamig sa isa't isa na bumabalot sa gabi. Hindi lang iyon ang naranasan ni Amanda. Dahan-dahan siyang nilamon ng kalungkutan at kawalan ng halaga. Habang si Cyrus ay nanatiling abala sa paghabol sa mga bagay na inakala niyang mas mahalaga. Hanggang isang araw, nawala na lang si Amanda. Walang paramdam, walang paliwanag. Ang tanging iniwang mensahe nito sa kanilang katulong, "Aalis lang ako, Manang. Kailangan ko lang makahinga." Hindi tinanggap ni Cyrus ang pagkawala ni Amanda. Sinubukan niyang hanapin ito sa lahat ng posibleng lugar. Sa mga kaibigan, mga kamag-anak, kahit sa mga lugar na hindi niya akalaing mapupuntahan ito. Pero tila nawala si Amanda na parang bula. Hanggang sa isang gabi, napadpad si Cyrus sa isang bar. Nagpakalunod siya sa alak.
Umaasang mapapawi nito ang sakit at pagsisisi sa lahat na nangyari sa kanila ni Amanda. At doon, nakakilala siya ng babaeng kamukhang-kamukha ni Amanda. Natutulog ito sa isang sofa at wala na sa sarili dala ng kalasingan. Dinala niya ito sa isang private room ng bar dahil sa dami ng masasamang tingin na nakapalibot. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, hinagkan siya ng babae. At pakiramdam ni Cyrus, si Amanda talaga ang kanyang kasama. Ang lahat ng kanyang pangungulila na ibuhos niya sa babaeng nakasama niya noong gabing yon at nakagawa siya ng malaking kasalanan. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang kahit sa pinakamasahol na pagkakasala niya kay Amanda, siya pa rin ang nasa isip ni Cyrus. Hinanap niya si Amanda sa katawan ng iba. At ang masahol pa, sa sandaling pagkakataong iyon, napuna ng misteryosong babaeng iyon ang malaking kawalan ni Amanda sa puso ni Cyrus. Mula noon, mas lalo niyang pinagsisihan ng lahat. Ang kanyang kapabayaan, ang kanyang pagwawalang bahala, at ang pinakamalaking pagkakanulo niya sa tanging taong nagmahal sa kanya ng buo. Ngunit paano siya babawi sa isang taong hindi niya na mahanap? Ngayon namang nasa harapan na ulit ni Cyrus si Amanda, parang nawala lahat ng tapang niya. Ang dami niyang gustong sabihin. Ang dami niyang gustong ipaliwanag pero lahat ng salita'y tila naiwan sa lalamunan niya. Iwan mo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Umiwas ang tingin si Amanda bilang tanda na hindi na ito interesado pang ituloy ang kanilang pag-uusap. Wala namang nagawa si Cyrus kundi ang dahan-dahang umalis sa kwarto. Kinabukasan, nagkusa si Cyrus na maagang pumasok sa site sa pag-asang malulunod niya ang sarili sa trabaho para kahit papano ay makalimutan ng bigat na nangyayari sa kanya at kay Amanda. Sa gitna ng init ng araw at ingay ng mga makina, lumapit si Lucas. Isa rin palang foreman si Lucas at talagang maaasahan ang skills nito. Kaya naman kahit na may pagkatakle sa ito, ay pinagpapasensyahan na lamang ni Cyrus. Nakakunot ang noo ni Lucas habang nakatayo sa tabi ni Cyrus, bit-bit ang clipboard. Engineer, ang lalim naman ang iniisip mo ah. Pustahan, tungkol na naman yan kay Amanda no? O baka naman sa babaeng kamukha niya sa bar? Sabay tawa ng malakas na para bang wala silang ibang kasama sa site. Lucas, pwede ba? Hindi lahat ng bagay nakakatawa. At hindi ako proud sa nangyaring yan, kaya itikom mo ang bibig mo. Sinusubukan mag-focus ni Cyrus sa mga blueprint na hawak niya. Pero halata sa itsura niya na hindi niya talaga kayang iwasan ng topic. Pare, seryoso rin naman ako. Balik ni Lucas habang tinatapik ang balikat ng kaibigan. Pero sa totoo lang, bakit hindi mo nalang isama si Amanda dito sa site? Pali mo, pag nakita niya kung gaano kakagaling magpatayo ng gusali, ma-impress siya at patawarin ka. Tumawa ulit si Lucas na parang siya lang ang nakakaintindi ng joke niya. Napailing na lamang si Cyrus. Wala talagang alam si Lucas sa problemang mag-asawa. Hihintayin na lamang niyang pagkakataong ma-inlove din ito ng husto sa isang babae, magkaroon ng asawa, at busangot na ring papasok sa trabaho katulad niya. Pagdating ng araw na yon, si Cyrus naman ang hahalakhak. Habang abala si Lucas sa pangungulit sa busangot at si Cyrus, hindi nila napansin ang pagdating ni Amanda sa site. Bit-bit nito ang isang lunchbox. At kahit na halatang hindi siya komportable, buong lakas niyang nilapitan si Cyrus at inabot ang isang paper bag na naglalaman ng iilang mga Tupperware. Oh, lunch mo. Nanlaki ang mga mata ni Cyrus sa sorpresa. Agad niyang tinanggap ang inabot ni Amanda, ngunit tulala pa rin siya sa kanyang asawa at hindi makapaniwala. Amanda, anong ginagawa mo dito? Nalaman ni Mama na hindi ka nakadala ng baon. Akong pinilit. Umiwas ang tingin si Amanda upang hindi ipahalata ang kanyang kaba. Sa katunayan, hindi ligtas ang isang construction site para sa nagdadalang tao na katulad niya. Napansin naman agad ni Lucas ang eksena at syempre, hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Lumapit siya ng may malaking ngiti sa mukha. Oy, ano to? Reconciliation lunch? Biro niya sabay baning kay Amanda. Amanda, ang bait mo naman.
Tignan mo tuloy, umaliwala sa mukha ni Cyrus. Kanina lang hindi may pinta mukha niyan. Umubo si Cyrus upang pigilan ang matabil na bibig ng kanyang kaibigan. Napairap naman si Amanda. Hindi sumagot at napatitig lamang sa paligid. Hindi niya maiwasang mamangha sa taas at laki ng building na itinatayo nila ngayon. Ang ganda, tantayog no. Malapit na itong matapos, Amanda. Ito ang pinakamalaking proyekto namin syempre, pinamumunuan ni Cyrus. Napansin ni Cyrus ang bahagyang pagngiti ni Amanda habang nakatingala sa mataas na building. Dahil doon, ay nahihiya siyang napayuko at napangiti rin. Oh, Cyrus, ikaw na bahala dito Babalik na ako doon. Take your time. Umalis naman si Lucas at lumipat na sa umpok ng mga construction worker na nagpapahinga at kumakain. Ilang sandali pa, lumapit si Cyrus kay Amanda saka isinuot ang isang safety helmet sa kanyang asawa. Bakit? Personal ka pang pumunta. Napakainit dito ngayon. Teka, maupo ka muna dito. Sumunod naman si Amanda at naupo sa isang upuang pinanggagalingan ni Cyrus. Pinagpapawisan na rin si Cyrus ngunit napatakbo pa ito sa loob ng opisina upang kumuha ng isang desk fan. Habang tarantay itong nagsiset up ng extension wire, hindi naiwasan ni Amanda na matawa. Hindi mo kailang mataranta ng ganyan. Napatakip na lamang si Amanda ng kanyang bibig upang kalmahin ang kanyang sarili. Si Cyrus naman ay nahihiyang napakamot sa kanyang ulo at nahihiyang ngumiti. Gusto ko lang na maging maayos ang pakiramdam mo at maging komportable ka habang nandito ka. Alam ko hindi ka sanay sa ganitong lugar. Hindi nga, pero nakakabilib. Hindi ko akalain na ganito pala ka-challenging ang site na pinagtatrabahuan mo. Parang ibang tao ka kapag nagtatrabaho. Marahang natawa si Cyrus at napatitig sa kanilang itinatayong building na malapit nang matapos. Sana nga, kung gaano kagaling sa pagtatayo at pag-ayos sa mga building, ganon din ako kagaling na ayusin ang ibang bagay. Malungkot nang umiti si Cyrus sa napalinguan kay Amanda. Ibinaling naman ni Amanda ang kanyang tingin sa mga pagkain. Kumain ka na. Lunch break niyo na, di ba? Napangiti si Cyrus sa kadali-daling kumuha ng ekstrang upuan upang umupo sa tabi ni Amanda. Binuksan nila ang mga pagkaing dala ni Amanda at payapang kumain sa Cyrus. Ayaw mo ba akong sabayan? Magugutom ka kung papanoorin mo lang ako. Napaiwas naman ng tingin si Amanda. Sa katunayan, hindi talaga nagkakamali si Cyrus dahil kanina pa siyang natatakam sa amoy ng mga pagkain. Kahit na kumain na siya bago pa man umalis ng bahay. Marahang natawa si Cyrus na makita niya ang reaksyon ni Amanda. Ngayon lang kita nakitaan ng ganyang mga emosyon. Nagiging cute ka rin pala paminsan-minsan. Anong ibig mo sabihin? Dati kasi, ang imahe na palagi mong ipinapakita sa akin ay isang perfect wife. Level-headed, kalmado. Kayang dali ng sarili kahit sa mga hindi pamilyar na tao o lugar. Napalingon si Amanda nang hindi natapusin ni Cyrus ang sinasabi nito. Hindi ko na sasabihin yung iba kasi baka magbago ang mood mo. Bahagyang natawa na lamang si Cyrus saka nagpatuloy sa pagkain. Si Amanda naman ay napailing na lamang at napangiti. Anong susunod na plano mo kapag naghiwalay na tayo? Napalingon ulit si Amanda sa kanyang asawa nang maramdaman ang malungkot nitong boses. Marahan siyang napangiti. Bakit nagtatanong ka ng tungkol sa hiwalayan? Akala ko ba ayaw mong magbago ang mood ko? Napahinto si Cyrus sa pagkain at napangiti rin ang tipid. Oo nga, pero gusto ko lang namang malaman. Para lang alam ko kung saan ako pupunta. Saan ka pupunta? Para sigurado kung magiging okay ka. Kapag nag-share ka ng mga plano mo, baka mas maging panatag ako kahit na paano. Tinitigan siya ni Amanda ng matagal bago nagsalita. Hindi ko pa alam, pero siguro, magsisimula ulit. Maghanap ng trabaho, magpapakalayo-layo muna. Baka sa ibang lugar, sa ibang tao, mahanap ko rin yung sarili ko. Napakunatan noon ni Cyrus. Tila may gustong sabihin ngunit pinigilan niya. Kaya mo naman yon, malakas ka Amanda. Kahit anong harapin mo, sigurado akong kaya mo. Napabuntong hininga si Amanda at tumitig sa malapit ng matapos na building. Ikaw, Cyrus, anong plano mo kapag wala na ako?
Sandaling natahimik si Cyrus bago muling tumitig sa pagkain. Ewan ko, siguro magtatrabaho pa rin at magpapakaabala. Baka sakaling mapuna ng trabaho yung kakulangan. Trabaho na lang naman na meron ako kapag nawala ka. Napatingin si Cyrus kay Amanda, naghintay ng sasabihin niya. Ngunit sa huli, ngumiti lamang si Amanda. Sigurado kong magiging maayos din ang lahat para sa atin. Malay mo, mas magiging masaya pala tayo kapag tinapos natin tong unhappy marriage na to. Tumango si Cyrus, ngunit hindi nito may tatanggi ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi niya gusto ang mga sinasabi ni Amanda dahil para bang nagpapaalam na ito sa kanya. Sana nga. Pero kung sakali, Amanda, gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, nandito lang ako. Hindi mawawala yun. Ngumiti si Amanda, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng lungkot at pasasalamat. Alam ko, Cyrus, at salamat sa lahat. Walang isinagot si Cyrus. Tahimik nilang tinapos ang kanilang pagkain habang ang init ng araw ay dahan-dahang bumaba sa kanilang paligid. Kasabay ng bigat ng mga salitang hindi may bigkas ng kanilang mga bibig, ngunit ramdam ng kanilang mga puso. Pagkatapos nilang kumain, tahimik na ibinalik ni Amanda mga lalagyan ng pagkain sa kanyang paper bag. Tumayo siya at huminga ng malalim, tila naghihipon ng lakas. Uwi na ako, Cyrus. Naago naman ni Amanda ang atensyon ng kanyang asawa. Napatayo ito at napaayos ng kanyang sarili. Tila ba gusto pang ihatid si Amanda. Tumango si Cyrus, ngunit halata sa kanyang mga mata na gusto pa niya magtagal ang kanyang asawa. Sige, ihatid na kita. Umiling lamang si Amanda sa kamarahang ngumiti. Hindi na kailangan. Marami na akong oras na naagaw sa trabaho mo. Tumango naman si Cyrus at hindi na nagprotesta pa. Ingat ka, text mo ako kapag nakauwi ka na ha. Ngumiti naman si Amanda at tumalikod. Bit-bit ang bag na mahigpit niyang niyakap nang makalayo na siya. Sa loob ng bag na yon, nakasilid ang mga divorce papers na matagal niya nang pinanghahawakan. Dapat ay ipapakita niya na ito kay Cyrus upang kumbinsin itong pumirma na. Ngunit may kung anong pumigil kay Amanda. Pagpasok niya sa kanyang kotse, napahinga ng malalim si Amanda at saglit na tinignan ang mga papeles. Napapikit siya at pinilit na ibaliwala ang bigat sa kanyang dibdib. Kailangan mo nang gawin to, Amanda. Para sa kanila. Napalingon si Amanda kay Cyrus na papalapit sa kanya at palihim siyang napapunas ng kanyang luha. Napaisip si Amanda at napatanong sa kanyang sarili kung matatanggap ba ni Cyrus ang batang kanyang dinadala kung aaminin niya ang totoo. Teka, nakalimutan mo tong cellphone mo. Inabot ni Amanda ang cellphone kay Cyrus. May lakad ka ba bukas? Ang dinner sana tayo sa labas. Pero kung may lakad ka, pwede naman nating i-reschedule. Nang matanggap ni Cyrus ang mensahe, nagulat siya ngunit agad ding umiti. Hindi na siya nagtanong pa. Pagkus ay sumagot na maikli ngunit puno ng pag-asa. Wala naman akong pupuntahan. Sige, sabihin mo lang kung saan at anong oras. Pilit na napangiti si Cyrus kahit nabatid niya na kung ano ang mangyayari sa gabing yon. Dumating ang gabi ng dinner at tulad ng napagkasunduan, parehong nasa isang tahimik na restaurant sina Amanda at Cyrus. Tahimik ang ambience at ang tunog ng malumanay na piano ang tila ba'y nagpapabigat palalo sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Si Amanda ay dumating na maaga at tahimik na naghihintay kay Cyrus. Sa tabi niya ay ang envelope na naglalaman ng divorce papers. Ilang beses na nilang pinagtalunan ni Cyrus ang tungkol dito. Ngunit ngayon, tunay na matatapos na nga ang lahat ng kwento ng kanilang pagsasama. Tumating si Cyrus na may kaunting ngiti sa kanyang mukha. Kahit alam niyang may mabigat na pag-uusapan, pinilit niyang gawing magaan ang simula ng kanilang gabi. Umupo siya sa tapat ni Amanda. Ngunit napansin agad ang seryosong ekspresyon nito. Amanda, mukhang magiging mahabang gabing to ha. Pero huwag kang mag-alala. Pwede mo na sabihin sa akin ang lahat. Makikinig ako. Tumango si Amanda at huminga ng malalim. Pilit pinapalakas ang loob. Inilabas niya ang envelope at itinulak ito papunta kay Cyrus. Sa pag-abot nito,
Agad na naramdaman ni Cyrus ang bigat ng sitwasyon. Binuksan niya ito. At sa harapan niya ay ang divorce papers na may pirma na ni Amanda. Ilang beses nang nakita ni Cyrus ang piraso ng papel na iyon. Ngunit hanggang ngayon, iba pa rin ang bigat na naidudulot nito sa kanyang dibdib. Gusto ko nang hingin ang pirma mo, Cyrus. Bumagsak ang balikat ni Cyrus habang tinititigan ng mga papel. Pinulot nito ang isang ballpen, ngunit hindi natuloy sa pagsusulat at napatitig lamang kay Amanda. Amanda, ito na ba talaga nakikita mong solusyon? Ayaw mo na ba talagang ayusin? Tumingin si Amanda sa kanya, halatang labis ang sakit na nararamdaman niya. Sinubukan naman natin, di ba? Hindi lang isang beses. Naubos lang tayong dalawa. Cyrus, wala na talagang pupuntahan to. Hinuwakan ni Cyrus ang papel at ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Ngunit bago pa siya pumirma, tumigil siya. Ibinaba niya ang ballpen at tumingin kay Amanda. Puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Amanda, huwag na nating ituloy itong divorce. Ayusin natin. Gusto kong ayusin lahat para sa atin. Yung lalaki mo, kalimutan mo na siya. Kaya kong baliwalain yun. Alam ko nagawa mo lang yun dahil napabayaan kita. Napapikit si Amanda at napailing. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Unti-unti siyang napuno ng emosyon at naramdaman niyang tumutulo na ang kanyang mga luha. Cyrus, hindi mo naiintindihan. Alam kong malaking pagkakamali ko. Pero sabihin mo sa akin ng lahat, Amanda. Hindi na ako tulad ng dati. Sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin ko. Gagawin ko. Babaguhin ko. Basta huwag mong tapusin to. Inilapag ni Cyrus ang kanilang divorce papers at sa halip ay inabot ang kamay ni Amanda. Hinawakan niya ito ng may tamang higpit at pag-iingat. Para bang ayaw niyang bitawan si Amanda. Sa puntong iyon, napuno na si Amanda. Alam niya sa kanyang sarili na mahal niya rin si Cyrus. At kung hindi lamang sa isang gabing pagkakamaling nagawa niya, malugod na babalik si Amanda sa bisig ng kanyang asawa. Pero para kay Amanda, wala na siyang karapatang maging masaya. Hindi niya na kayang itago pa ang totoo. Frustrated, puno ng sakit, at nanginginig sa dami ng emosyon, inamin niya ang lahat. Buntis ako, Cyrus. Natigilan si Cyrus. Napatitig siya kay Amanda. Ang mga mata niya ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Teka, paano? Buntis ako. At alam nating pareho na hindi ikaw ang ama. Halata naman, di ba? 2 taon na kong nawala sa piling mo. Napaawang ang bibig ni Cyrus at hindi makapagsalita. Wala akong ibang kinakasama. Sinabi ko lang yun para tumigil ka sa pangungulit. Buntis talaga ako at hindi ko alam kung sinong ama ng bata. Sa isang party, nangyari ang lahat dahil nalasing ako. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Cyrus kung ano ang sasabihin. Parang naging sobrang bigat ng hangin sa paligid nila. Ang ballpen na hawak niya ay nahulog mula sa mesa at tumigil ang oras para sa kanilang dalawa. Amanda, bakit? Bakit hindi mo sinabi agad? Sa tingin mo ba may lakas ako ng loob na aminin yon? Nung una, takot ako dahil magkakagulo. Alam ko magagalit ka. Pero mas naging mahirap nung umuwi ako. Napagtanto ko na mahal pa rin kita. Hindi na ako natakot na gumulo ang buhay ko. Natakot na akong sabihin dahil alam kong madudurog ka dahil doon. Marahas sa tumayo si Amanda ngunit agad siyang pinigilan ni Cyrus sa pamamagitan ng paghawak ng kanyang kamay. Sandali, kailan pa? Muling bumalik sa alaala ni Cyrus ang gabing may nakasiping siyang babae sa isang bar. Pakiramdam niya talaga noon si Amanda ang kanyang kasama. Ngunit dahil nagising siyang mag-isa at walang narinig na kahit anong balita sa kanyang asawa, naisip niyang baka dala lamang ng kanyang kalasingan. Simula noon, hindi na ulit kailanman na uminom si Cyrus. Araw-araw niyang pinagsisisihan ang nangyaring iyon. Magdadalawang buwan na akong buntis, Cyrus. Saan nangyari yun?
Binanggit ni Amanda ang pangalan ng bar at ang araw na nangyari ang lahat ng may bahagyang pagtataka. Matapos niyang sabihin iyon, napaayos ng upo si Cyrus. Tulala, ngunit bahagyang natawa. I knew it. I knew it. Litong napaupo uli si Amanda dahil sa hindi niya inaasahang reaksyon ni Cyrus. Sigurado akong ikaw yon. Hindi ako nagkakamali. Nasapo na lamang ni Cyrus ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o matatawa na lamang sa saya. Hindi na siya nakapagsalita pa at mahigpit niyang niyakap si Amanda. Tulad ng pinangako ko sa kasal natin, Amanda. Mamahalin kita kahit na maging sino ka man. O kung ano man ang kahinatnan mo. Alam ko may mga hindi tayo pagkakaintindihan pero hindi kita iiwan. Tulad ng hindi mo pang iiwan sa akin kahit nung mga panahong walang-wala pa ako. Anong ibig mong sabihin, Cyrus? Hindi na kita maintindihan. Napatitig na lamang si Amanda sa kanyang asawa. Gustong kumpirmahin ang sayang bumabalot sa kanyang puso sa pagkakataong iyon. Kailangan ko rin humingi ng tawad sa'yo. Naglihim din ako, Amanda. Hindi ko maamin na naka one night stand din ako. Nadala ko ng emosyon dahil lahat ng mga effort ko para hanapin ka. Nauwi sa wala. Alam kong huli na rin para pagsisiyan ng lahat nun dahil nakaalis ka na. Nakita kita sa bar na yon. Pero dahil sa kalasingan ko, akala ko ibang babae yon. Ako nakasama mo nung gabing yun. Napaawang ang bibig ni Amanda at tuluyan na nga nagsitulo ang kanyang mga luha. Sa bigat ng revelasyon, napatigil si Amanda. Hindi niya may paliwanag kung ano ang mararamdaman niya dahil halo-halo na ang gulat, pagkalito o paggaan ng kanyang loob. Ang akala niyang simula ng mas malaking sugat sa kanilang relasyon ay tila naging isang hindi inaasahang koneksyon sa pagitan nila. Cyrus, ibig mong sabihin, ikaw ang ama ng batang dala ko? Tumango si Cyrus. May halong lungkot at saya sa kanyang mukha. Oo, Amanda. Masigurado na ako ngayon na ikaw yon. Napahagulhol si Amanda at sa gitna ng kanyang pag-iyak ay napahawak siya sa kamay ni Cyrus na agad namang napatitig sa kanya. Ramdam niya ang init at pag-aaruga ni Cyrus sa bawat tingin nito. Sa mga pagkakataong iyon, kampante si Amanda na hindi siya iiwan ni Cyrus sa laban na kanyang haharapin. Sa kabila ng kanyang luha, napangiti siya ng bahagya dahil sa yakap ng pagmamahal na bumalot sa kanya. Akala ko, ibang lalaki ang kasama ko noon at buong akala ko, hindi ko na kailanman maibabalik ang tiwala mo na masisira na ng tuluyan ang lahat dahil sa akin. Kaya pinili ko na lang na lumayo sa'yo. Sa halip na sumagot, muling niyakap ni Cyrus si Amanda. Hindi ko rin inasahan na sa ganung paraan tayo muling ipaglalapit ang tadhana. Pero isang bagay lang sigurado ko, Amanda. Anak ko man o hindi ang dinadala mo, mamahalin ko yan ng buo. Wala nang magbabago sa kagustuhan ko, mas pagbuti ng sarili ko at ayusin ang lahat. Sa sandaling iyon, tila unti-unting lumiwanag ang lahat para kay Amanda. Ang bigat na matagal niyang dinadala sa kanyang dibdib ay napalitan ng pag-asa. Kung ganon, makakaya ko rin ang lahat ng ito, Cyrus. Para sa atin, para sa anak natin. Ngumiti si Cyrus at muling hinawakan ng divorce papers na nasa mesa. Ito, hindi na natin ito kailangan at ayaw ko nang makita pa ulito. Sa halip na pirmahan ito, pinunit niya ang bawat pahina. Dahilan upang bahagyang matawa si Amanda. Simula ngayong gabi, Amanda, kalimutan na natin ang lahat ng sakit at sama ng loob. Mag-umpisa tayo ulit. Tumango si Amanda at sa kauna-unahang pagkakataon sa napakatagal na panahon, pareho silang buong pusong umiti sa isa't isa. Mga ngiting puno ng pag-asa at pagmamahal. At sa gabing yon, muling naging malinaw ang lahat para sa mag-asawa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila, ang kanilang mga puso ay tumitibok lamang para sa isa't isa. Pagkatapos mabunyag ang lahat, masayang kumain ng mag-asawa. Imbes na maupo sa harapan ni Amanda, lumipat si Cyrus sa tabi ng kanyang asawa kung saan siya laging nakapwesto sa tuwing kumakain sila doon.
Nang makauwi naman sila, nadatnan ni Cyrus na nakaupo si Amanda sa vanity table nito at nakangiting binabasa ang mga manual na tungkol sa pagbubuntis. Nailipat na kasi ang mga gamit ni Amanda sa kanilang kwarto at ang mga kagamitang itinatago nito na related sa kanyang pagbubuntis ay inalabas na rin ni Amanda. Habang pinapanood ni Cyrus ang kanyang asawa, napangiti siya at marahang natawa. Sa sobrang focus ni Amanda, hindi niya rin napapansing pinapanood siya ni Cyrus. Kinabukasan, nang makarating si Cyrus sa kanilang pinagtatrabahuhan, agad na namang napansin ni Lucas ang sigla sa mga mata ng kanyang kaibigan. Uy, Cyrus, ano bang meron? Mukhang napakalaki ng ngiti mo kayo na. May magandang balita na ba? Tanong ni Lucas habang hinihigop ang kanyang kape. Ngumiti naman si Cyrus ng malapad, hindi maitago ang saya. Magiging tatay na ako, Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Halatang gulat pero agad ding ngumiti. Paano nangyari yun? Kakauwi lang ni Amanda, di ba? Nitong nakaraan lang hindi pa nga kayo okay. Natawa na lamang si Cyrus at napailing. Sinimulan niyang magkwento upang bigyan ng kaunting ideya si Lucas sa nangyari. At sa buong pagkakataong iyon, nakaawang lamang ang bibig ng binata. Ngunit sa halip na tumugon agad ng masiglang pagbati, seryosong tumingin si Lucas kay Cyrus. Alam mo, matalik kitang kaibigan, kaya masaya ako para sa'yo. Pero naisip mo na ba, paano kung hindi ikaw ang ama? Paano kung mali ang iniisip mo? Matagal ng kaibigan ni Cyrus si Lucas. Marami na siyang pinagdaanan kasama nito at marami na ring alam tungkol sa pagkatao at nakaraan ni Cyrus. Gayunpaman, sa pagkakataong iyon, hindi sigurado si Cyrus kung nagbibiro pa ba ang kanyang kaibigan o seryoso ito sa kanyang tanong. Saglit na natigilan si Cyrus. Bumalik sa isipan niya ang nadatnan niyang kalagayan ni Amanda kagabi. Ang mga revelasyon, lalo na ang ngiti ni Amanda habang binabasa ang mga manual sa pagbubuntis. Pero sa halip na mabahala, ngumiti siya kay Lucas. Alam mo kung ano mahalaga sa akin. Yung makitang masaya si Amanda. Yung makita siya nakangiti ulit tulad ng dati. Kung hindi man ako ang ama, hindi rin magbabago sa nararamdaman ko. Mahal ko si Amanda. At mahal ko ang batang dala niya, kahit anong mangyari. Nagulat si Lucas sa sagot ng kaibigan, pero halata rin ang paghanga sa kanyang mukha. Iba ka rin talaga, Cyrus. You're the man. Pero alam mo, tama ka. Ibang klase ang pagmamahal mo kay Amanda. Sigurado akong magiging mabuting magulang kayong dalawa. Huwag mong kakalimutan, ako ninong Nagtawanan na lamang ang magkaibigan at patuloy na ng asar si Lucas. Sa araw na yon, sabik na sabik si Cyrus na umuwi at makita ang kanyang asawa. Nang dumating siya, naabutan niya pa ito nag-aayos sa mga gamit na ipinamili nito. Pumili ka ng crib? Masayang lumapit si Cyrus sa munting kwarto na inihahanda ni Amanda para sa kanilang anak. Habang abala sa paglilibot si Cyrus, napakamot naman si Amanda sa kanyang ulo. Oo, na-carried away ako kanina. Sayang at hindi pa ako makabili ng ibang gamit Hindi pa kasi natin alam kung babae o lalaki si baby. Napangiti si Cyrus sa kaniyakap si Amanda. Sana, sinabihan mo ako para samahan kita. Ayoko namang istorbohin ka sa trabaho mo. Pero ang dami ko nakita mga gamit ng baby kanina. Sa susunod, kapag alam na natin ang gender ni baby, sabay tayong mamimili ng mga gamit Tumango si Cyrus sa kanapangiti. Alam mo Cyrus, kinakabahan pa rin ako. Hindi ko alam kung magiging isang mabuting ina ba ako. Nanatiling nakatitig si Cyrus kay Amanda habang marahang nakangiti. Puno ng pagmamahal ang mga mata niya habang pinapanood ang kanyang asawa na magsalita. May mga bagay ba na ikinakatakot mo? Oo, ang dami kong iniisip. Kung paano ba ako magiging handa sa pagiging ina. Hindi ko pa naranasan maging ina o kahit mag-alaga ng pamangkin. Isa pa, malaking pagbabago rin ito sa buhay natin. Lumingon si Cyrus kay Amanda at marahang humawak sa balikat nito. Alam ko, Amanda, pero ako, hindi ko inaasahan na kailangan mong maging perfect. Wala namang perfect na ina o ama. Ang mahalaga, magkasama tayo magtutulungan at matututo habang lumalaki si baby. Sigurado kong lalaki siya na kasing tapang mo.
Inilapit ni Cyrus sa mukha kay Amanda at hinaplos ang pisngi nito gamit ang mga daliri. Mahal kita at alam ko magiging isang amazing na ina ka. Hindi mo kailangang mag-alala kasi hindi ka naman nag-iisa. Nandito ako at mamahalin ko rin ang baby natin ng buong puso. Tumingin si Amanda kay Cyrus at ngumiti. Minsan kasi, hindi ko maiwasang magduda sa sarili ko eh. Lalo na't napakaraming responsibilidad ang darating. Napangiti lamang si Cyrus sa kamarang hinalikan si Amanda sa noo. Ilang sandali pa, may inabot siyang papel kay Amanda. Kinuha naman ni Amanda ang papel at binasa ito. Isa itong deed ng lupa na napangalan kay Amanda. Para saan to? Lilipat ba tayo? Takang napatitig lamang si Amanda sa kanyang hawak na papel. Bahagya namang natawa si Cyrus dahil sa sinabi ni Amanda. Hindi tayo lilipat. Actually, bago ka pa umalis, nililigawan ko ng may-ari ng lupang yan dahil gusto kong bilhin para sa'yo. Ngayon, sa wakas, nakuha ko ng titulo at saktong-sakto rin ang timing. Nabanggit mo na gusto mong magnegosyo pero dinededma ka lang ng mga magulang mo. Ngayon, sa lupa na yan, magtayo ko ng negosyo na gusto mo at ako magtatayunan para sa'yo. Napatakip na lamang si Amanda ng kanyang bibig at hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Tingin ko, mukhang nabigyan pa kita ng bagong responsibilidad. Natawa lamang si Cyrus ngunit si Amanda ay napailing lamang. Hindi no, sobrang saya ko ngayon Cyrus. Ang totoo, hindi ko alam kung matatanggap ko ba ito bilang isang regalo pero maraming salamat. Napayakap si Amanda na mahigpit sa kanyang asawa habang naluluha. Marahan namang hinaplos si Cyrus ang likod ni Amanda. Nagkamali din ako noon dahil akala ko, mas makabubuti kung ibibigay ko lang ang lahat sa'yo. Hindi kita nabigyan ng pagkakataong tuparin ang mga pangarap mo. Lupa pa lamang yan ngayon, pero sigurado akong magiging mas makabuluhan ang lugar na yan dahil sa'yo. Alam ko nakaramdam ka ng pagmamalit sa mga magulang mo, pero gusto ko na. Huwag mo simulan na magiging negosyo mo para lamang may mapatunayan sa kanila. Gusto kong gawin mo yan para sa sarili mo. Para sa kaligayahan mo. Tumango si Amanda at napangiti. Ramdam niya ang pagmamahal sa bawat salitang binibitawan ni Cyrus. Bumaba na tayo. Nagluto ako ng paborito mong putsero. Agad namang umaliwalas sa mukha ni Cyrus matapos marinig ang sinabi ni Amanda. Ako na talagang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Sira ulo. Halika na nga. Nagtungo sila sa hapag at masayang kumain. Ang bawat subo ng ngiti at tingin ng puno ng pagmamahalan sa isa't isa ang nagdala ng saya at kapayapaan sa kanilang mga puso. Simula ng araw na yon, mas lalong pinahalagahan ni na Amanda at Cyrus ang isa't isa. Naging mas makulay ang bawat sandali nilang magkasama. At sa kabila ng mga pagsubok, hinarap nila ang lahat na magkasama at tinatahak ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa at magulang. Sa paglipas ng mga buwan, lumago ang negosyo ni Amanda na siyang itinayo sa lupa na ibinigay sa kanya ni Cyrus. Lahat ay ginawa ni Amanda para sa kanyang ikakasaya, tulad ng pinangako niya sa kanyang asawa. At sa kalagitnaan ng lahat ng tagumpay niya, napagtanturi ng kanyang mga magulang ang pagmamaliit nila kay Amanda noon. Ang pagbuo ng negosyo ay naging daan din upang maging mas makilala ni Amanda ang kanyang sarili at mas madiskubre ang kanyang mga kakayahang nakatago lamang noon. Samantala, patuloy na umangat sa trabaho si Cyrus. Dahil sa kanyang dedikasyon, nakamit niya ang mga promosyon at natutunan niyang balansihin ang kanyang karera at ang pagiging asawa at ama. Ang kanilang relasyon ay naging mas matibay dahil pinipili nilang maglaan ng oras para sa isa't isa, magpalitan ng mga kwento at suportahan ang bawat hakbang na tinatahak nilang mag-asawa. Sa kasalukuyan, nakatayo si Amanda sa harap ng kanilang bahay. Hawak ang kamay ng kanilang anak na may ngiti sa mukha. Si Liam, ang kanilang anak, ay 3 taon na ngayon, bibo at puno ng kuryosidad sa mundo. Habang pinagmamasdan ni Amanda mga laruan na nakakalat sa bakuran, napagtanto niyang sa mga simpleng pagkakataong katulad ng kanyang nakikita, nagiging buo na ang sarili niya.
Ang lahat ng hirap at sakripisyo nila ni Cyrus ay nagbunga ng masayang buhay para sa kanila. At ang anak nilang si Liam, ang simbolo ng lahat ng iyon. Nasa gilid naman si Cyrus at abala sa pagpaparada ng kanilang sasakyan sa garahe. Nang makita niyang kumakaway ang kanyang asawa at anak, napangiti siya. Naisip niyang malaki na ang kanilang anak. Tila kailan lang nang pagtulungan pa nilang kanyang asawa ang pag-aalaga sa isang sanggol na pareho nilang hindi naranasan noon. Ang buhay nila ay puno ng hindi tiyak na kinabukasan. Pero sa bawat taon na lumilipas, natutunan nilang magtulungan at malampasan ng lahat bilang mag-asawa at isang pamilya. Bigla na lamang tumakbo si Liam papalapit kay Cyrus, na kasulukuyang naglalakad papunta sa kanyang ama. "Daddy! Daddy!" Sigaw ni Liam habang tumatalon-talon sa saya. Tumawa si Cyrus, lumabas sa kotse, saka tumakbo upang habulin ang kanyang anak. "Bakit ka ba tumatakbo na parang bata?" Tawang-tawa si Amanda habang pinapanood si Liam na tumatakbo palayo kay Cyrus. Nang magtago na si Liam sa likod ng kanyang ina, humagikik ito dahil tumigil ng kanyang ama sa panghahabol. "Ang bilis ng panahon. Noon, gumagapang ka lang sa sahig itong si Liam. Ngayon, ang bilis ng tumakbo. Liam, nasa ng welcome kiss si Daddy?" Napailing si Amanda at nagulat nang muli na naman tumakbo paalis si Liam at sinundan naman siya ni Cyrus. Nagmumuni-muni si Amanda mula sa isang gilid habang pinagmamasdan ng kanyang asawa at anak. Hindi pa rin siya makapaniwala kung gaano kabilis ang paglipas ng panahon at kung gaano siya kaswerte sa pamilyang meron siya. Nang magkabibi pa sila, nag-aalala siya kung makakaya niya ba ang mabigat na responsibilidad, kung magiging sapat si Amanda sa kanyang anak at asawa. Ngunit hindi lang siya basta naging magulang. Ang pagiging ina ay nagbigay sa kanya ng lakas at tapang upang ipagpatuloy ang mga pangarap niya at higit sa lahat, naging mas magaan ang lahat dahil nasa tabi niya si Cyrus. Habang patuloy sa paglalaro ang mag-ama sa kanilang habulan, naisip ni Amanda na umupo muna sa kanilang porch. Sa kanyang pagupo, napansin niya ang wallet ni Cyrus na naiwan sa maliit na mesa malapit sa pintuan. Kinuha niya ito upang sana'y ibalik, ngunit nahulog mula rito ang isang lumang larawan niya. Pinulot ito ni Amanda at nakita ang larawang kinuha ni Cyrus nung bagong kasal pa lamang sila. Napangiti si Amanda habang hinawakan ng larawan. Sa likod nito, may nakasulat na mensahe na ikinabigla niya. "Sa babaeng pinakamahalaga sa buhay ko, ang mundo ko ay mas makulay at mas may saysay dahil sa iyo. Salamat sa lahat ng pagmamahal, pagtitiis, at pag-asang ibinibigay mo araw-araw. Mahal na mahal kita, ngayon, at magpakailanman." Bahagyang napaluha si Amanda habang binabasa ito. Ngunit ang kanyang sandaling moment ay biglang naputol nang marinig niyang tumakbo ang kanyang mag-ama papunta sa kanya. "Mommy, I'm coming!" Sigaw ni Liam, sabay talon sa kandungan ni Amanda. Hindi pa man siya nakakabawi mula sa bigat ng kanyang anak, naramdaman niya na rin niyakap siya mula sa likod ni Cyrus. "Inaambush niya naman ako!" Natawa na lamang si Amanda kahit na nakakulong na siya sa mga braso ng kanyang mag-ama. Gumiti si Cyrus at dahan-dahang kinuha ang larawan mula sa kamay ni Amanda. "Nakalkal mo na naman ang sikreto ko." Pilyong napangiti si Cyrus saka bumaling sa kanilang anak. "Liam, alam mo ba, ito ang pinakamagandang babae sa buong mundo." Tumingin si Liam sa larawan, saka ngumiti ng malaki. "Opo naman, si mami ko po yan." Napatawa si Amanda at niyakap na mahigpit ang kanyang mag-ama. "Grabe kayo pinipilit niyo talaga akong maging emosyonal ngayon." Hinaplos ni Cyrus sa likod ni Amanda habang nakatingin sa kanilang anak. "Masyado ko naming mahal "I love you, Mommy!" Dagdag ni Liam sabay halik sa pisngi ni Amanda. Habang yakap-yakap si Amanda ng kanyang mag-ama, naramdaman niya ang katiwasayan sa kanyang puso. Hindi man naging madali ang mga dinaanan nila. Ang pagmamahal at suporta ng kanyang asawa at anak
ang nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang bawat hamon. Sa ilalim ng lumulubog na araw, isa lang ang tiyak para kay Amanda. Tunay ngang ito ang buhay na pinapangarap niya. Sa piling ng kanyang mag-ama, walang anumang kulang dahil sila ang kumukumpleto sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!